Magsisimula ang kwento sa isang paliwanag, karamihan sa mga hunter ay hindi namamatay sa simpleng paggalugad ng dungeon. Bago kasi sila tumanggap ng misyon, tinitingnan muna nila kung kaya ba ng level nila ang kalaban. Pero ang mga tagalatna ay walang paraan para malaman ang eksaktong level ng monster. Umaasa lang sila sa sabi-sabi ng mga bihasang hunter. Kung sikat ang monster, madaling malaman ang lakas nito, pero kung bago o bihira ang monster, nagiging hula na lang ang lahat. Kaya naman, karamihan sa mga namamatay sa dungeon ay napatay ng mga boss monster dahil sa kawalan ng tamang impormasyon. Makikita si Brad na napaupo na lamang dahil sa kanyang nasaksihan habang naghahanda ng umatake ang boss. Nasabi ni Brad na wala pang nakapagkwento sa kanya tungkol sa ganitong uri ng kalaban, kasabay ng pagpapakawala ng boss ng isang direktang atake. Isang malakas na pagsabog ang naganap dahil sa tindi nito. Subalit, nanatiling buhay si Brad dahil sa tulong ni Artes. Nagtatakang nagtanong si Brad kung paano nakagawa ng ganoong magic si Artes gayong alam niyang halos magkapareho lang ang kanilang level. Sumagot si Artes na nag-aral siya ng refraction magic matapos makalaban ng isang gumagamit nito, pero wala na siyang hawak na wand. Tinawag na baliw ni Brad si Artes dahil sa pagtatapon ng kanyang wand, lalo na't hindi lang magic ang kayang gamitin ng monster. Agad na pinatabi ni Brad si Artes dahil plano niyang salubungin ang atake ng boss, pero mabilis siyang pinigilan ni Hanbin upang harangin ang atake ng boss para mailigtas siya sa kamatayan. Nagtanong si Artes kung bakit ito natagalan at kumusta na ang mga healer. Sumagot si Hanbin na tinulungan niya ang mga itong makatakas at sigurado siyang nakalabas na sila ng dungeon. Habang nag-uusap, makikitang nawala ng balanse ang boss. Habang si Brad ay tumakbo na habang sinasabi na hindi sila nito masusundan palabas dahil sa laki nito at ito na ang pagkakataon nilang tumakas. Subalit, bigla siyang natigilan dahil napansin niyang nag-uusap lamang ang dalawa habang pinagpaplanuhan kung paano nila mapapatay ang boss. Dito ay hindi maiwasan ni Brad na magtaka dahil sa kabila ng panganib ay nagagawa pa nila yun. Sinabihan niya ang dalawa kung ano ang pinag-uusapan nila at kailangan na nilang tumakbo para maabisuhan agad ang guild. Dahil kung mamamatay silang lahat ay magiging biktima nito ang ibang mga hunter sa hinaharap. Sumagot si Artes na yun mismo ang dahilan kung bakit dapat nila itong patayin ngayon para hindi na makapatay ng iba. Lalong nabahala si Brad sa kanyang mga narinig habang iniisip kung paano nila nagagawang kumalma sa harap ng ganoong nilalang. Muling sinabihan ni Brad ang dalawa na baka hindi pa sila sapat na nakakapag-dungeon dahil hindi ordinaryong boss ang kaharap nila. Subalit, bigla na lamang naghanda si Hanbin ng pag-atake habang sinabihan ang kanyang mga kasama na takpan ang kanilang mga tenga. Kasabay nito, isang malakas na shockwave ang biglang tumama kay Brad. Makikita na hinagis ni Hanbin ang kanyang espada ng ganoon na lamang, at direktang tumama ito sa boss na halos madurage sa tindi ng impact. Dahil doon, halos mamatay na ang boss sa lakas ng atake. Hindi makapaniwala si Brad sa kanyang nakita habang iniisip na espada ang inihagis ni Hanbin at hindi si Bat, isang higanteng tipak ng bakal na espada ang ipinatama nito. Sinabihan niya ang dalawa na mag-ingat dahil buhay pa ang monster. Subalit isang malakas na pagsabog ang naganap habang ang dalawa ay naglalakad lamang palayo na tila eksena sa pelikula. Sa tindi ng pagsabog, tumalsik ang espada ni Hanbin at kamuntikan ang tumama kay Brad. Ngunit dahil sa gulat sa kanyang nasaksihan, hindi na niya ito pinansin. Habang napansin ni Brad ang wand ni Artes, naisip niya na nagawa nilang isingit ang wand sa espada at pasabugin ang boss mula sa loob at napatay nila ito ng ganoon na lamang. Dito ay lumabas ang guideline at sinabing napatay na ni Hanbin ang Tarantula Queen na level 50, na nagbigay ng 200,000 experience points. Subalit, napansin ni Hanbin na masyado pang malayo ang kailangan niya upang mag-level up, aabutin siya ng habambuhay kahit pa makapatay siya ng ganito araw-araw. Habang maririnig na nagtanong si Brad kung tapos na ba ang lahat, sumagot si Hanbin na sarado na ang dungeon na ito. Kinuha na rin ni Artes ang artifact bago sila tuluyang umalis. Habang paalis na ang ating mga bida, napatingin si Hanbin sa gilid at nakitang tila lugmok na lugmok si Brad. Pabulong na sinabi ni Hanbin kay Artes na hindi na niya matiis ang itsura nito at baka pwedeng gawa nito ng paraan. Sumagot si Artes na siguradong nasa shock lang si Brad dahil hindi naman lahat ay kasing tibay ni Hanbin. Habang makikita ang lungkot ni Brad, nasabi niya na sinubukan din naman niyang maging malakas, pero nang mamatay si Martin ay tila nanigas ang kanyang buong katawan at hindi siya makagalaw. Sinabi rin niya na maswerte si Hanbin dahil isa itong Valtaran, at masarap sigurong ipanganak na sadyang matibay at malakas. Subalit nang magtatangka ng magsalita si Artes ay bigla siyang pinigilan ng ating bida. Sinabihan ni Hanbin si Brad na hindi patas ang buhay para sa lahat.
Ipinaliwanag niya na ang bawat isa ay kailangang magsumikap para mabuhay. At sa tulong ng kaunting swerte ay nakakaligtas at nagiging mas malakas ang isang tao, na siya ring naranasan ni Hanbin. Sinabi pa niya na naging sapat ang swerte ni Brad na makatagpo sila kaya ito nakaligtas, dahil kung hindi ay siguradong patay na ito. Dahil sa narinig ay tila nagalit si Brad. Kinwestiyon niya kung swerte lang ba ang dahilan kaya siya buhay at kung malas lang ba si Martin kaya ito namatay. Ngunit sa sandaling yon, makikitang buhay pa pala ang kanyang kaibigan. Nagtaka si Brad sa kanyang nakita, at dahil doon ay agad siyang binugbog ng kanyang mga kasamahan dahil nakuha pa niyang magalit sa ating bida matapos silang iligtas. Habang nangyayari ito, tinanong ni Artis si Hanbin kung nakalimutan ba nitong sabihin kay Brad na nailigtas din nila si Martin. Dito ay ipinaliwanag ni Martin na bagamat tumama sa kanya ang isang napakalakas na puwersa, nasalo siya ng Valtaran bago pa man siya tumama sa pader. Sinabi niya na ang ating bida ang tanging dahilan kung bakit siya buhay at naging maswerte lang talaga siya. Dahil dito, hindi makapaniwala si Brad at tinanong kung paano yun naging posible, ngunit sinabihan siya ni Martin na huwag na munang isipin yun dahil may mas importante pa silang dapat gawin. Dahil sa nalaman, nakaramdam ng matinding pagkakasala si Brad sa naging traitor niya sa ating bida. Bago pa man tuluyang makaalis sina Hanbin, tinawag sila ng grupo ni Martin at sabay-sabay na nagbigay galang bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanilang buhay. Tila hindi na nakasagot si Hanbin at agad na lamang itong umalis, kaya nagtaka si Brad sa inasal nito. Sinabihan siya ni Martin na baka nagalit ang bida at tinanong kung ano ang balak niyang gawin, na sinagot naman ni Brad na wala siyang ideya na magkakaganito ang lahat. Dito ay nagbigay ng mungkahi si Artis. Sinabi niya na napag-usapan na rin nila ito ni Hanbin at dahil wala silang paggagamitan sa nakuha nilang artifact, balak sana nila itong ibenta sa merkado. Ngunit bilang tulong na rin para mabilis itong maibenta, inalok niya sa grupo ni Brad ang pagkakataong bilhin ito sa kalahati lang ng orihinal na presyo. Hindi makapaniwala si Brad kung bakit sa kanya ibibigay ang mamahaling bagay na yun, kaya naman sumagot si Artis na ituring na lang nila itong swerte. Habang manghang-mangha ang lahat, makikita ang ating bida sa labas. Dito ay makikita ang kanyang ngiti habang nasasabi na sayang naman kung mapapatay lang sila ng monster matapos ang lahat ng hirap niya sa pagliligtas sa kanila, lalo na't hindi rin naman niya magagamit ang artifact dahil sa sobrang baba ng kanyang level. Subalit kapansin-pansin na may isang tauhan na nagmamasid sa kanila. Kumatok ang tauhan sa bintana ng karwahe at sinabi sa taong nasa loob na nahanap na nila ang Valtaran Warrior. Nagtanong ang tauhan sa loob tungkol sa kasama nitong mage, at sumagot ang nagmamasid na hindi pa ito lumalabas sa loob. Mabuti kung gayon, tugon ng isa. Dito ay makikita na ito pala ay mga tauhan ni Alejandro, habang idinagdag ng lalaki na iniisip niya kung makikipagtulungan ba sa kanila si Artis Bannister. Habang makikita si Hanbin na nakikinig sa mga papuri sa kanya ng mga hunter sa loob, naisip niya na nakakatulong na siya sa kapwa at sumisikat pa ng sabay, ika nga 2 birds with 1 stone. Sa ganitong bilis, iniisip niya na hindi na magtatagal bago sila lapitan ng Diyosa. Sa oras na mangyari yun, plano niyang makuha ang tiwala nito upang balang araw ay makipagtulungan siya rito para makapaghiganti sa demonic god. Siyempre, ang pinakamisyon pa rin niya ay ang makabalik sa kanyang tunay na tahanan. Samantala, makikita naman si Artis na hinahanap ang ating bida. Biglang may huminto na karwahe sa harap niya at kaagad siyang tinawag sa kanyang buong pangalan upang hinga ng sandaling oras para mag-usap. Dahil dito, nagdesisyon na ang ating bida na lumabas mula sa kanyang pinagtataguan, subalit nagtaka na lamang siya nang mapansin na bigla nang nawala si Artis sa kanyang paningin. Ilang sandali ang lumipas, makikitang patuloy pa rin ang mabilis na pagtakbo ng karwahe habang maririnig ang boses ni Artis na nagtatanong kung ano ang balak nilang gawin. Sinitin niya ang mga ito dahil ang palam lang sa kanya ay kakausapin siya sandali, ngunit bigla na lamang nilang pinatakbo ang karwahe paalis. Sumagot naman ang tauhan ni Alejandro na hindi niya rin inaasahang magiging ganoon kadali ang lahat. Habang nagtatanong si Artis kung sino ba talaga sila, bigla niyang naisip na nagamit na pala niya ang kanyang huling reserve wand sa laban nila sa boss. Nagsisi siya sa pagiging kampante dahil inakala niyang ligtas na siya sa loob ng lungsod kung saan maraming tao. Muling nagsalita ang tauhan at sinabing naging matalino si Artis na hindi na nagtangkang maglabas pa ng wand. Dagdag pa niya, ngayong nakita na niya ito ng personal ay napansin niyang kamukhang kamukha ito ng kanyang kapatid na si Adora Bannister. Dahil dito, nagulat si Artis sa kanyang narinig at agad na tinanong ang tauhan kung paano nito nakilala si Adora. Ipinaliwanag ng tauhan na bagamat hindi siya ganoon kasikat sa buong mundo, nakipaglaban ang kanyang kapatid sa mga mababangis na Old Dragons 10 taon na ang nakalilipas kasama ang 4 na bayani.
Ang kanyang kabayanihan ang naging daan sa pagkakabuo ng Upper Dragonium, isang institusyong namamahala sa mga Old Dragons. Sinabi pa ng tauhan na kung nakabalik lang sana itong buhay, siguradong nakatanggap din ito ng pagbabasbas ng Diyosa gaya ng apat na bayani. Subalit bigla siyang pinatahimik ni Artes at sinabing hindi makukuha ang kanyang interes sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang kapatid. Tinanong niya ng direkta kung ano ba talaga ang pakay ng mga ito. Humingi ng paumanhin ang tauhan ni Alejandro at sinabing nag-aalala lamang siya dahil ang pinuno ng pamilyang Bannister ay nagtago sa loob ng 10 taon dahil sa pagkawala ng kanyang kapatid. Ngunit ngayong nakita na niya ito ng personal ay tila wala na siyang dapat ipag-alala. Nagtaka si Artes sa mga sinasabi nito, hanggang sa tumigil na ang karwahe. Sinabi ng tauhan na nakarating na sila sa isang tahimik na lugar na pinili niya upang makapag-usap sila ng maayos tungkol sa totoong pakay nila. Inanyayahan niya si Artes na pumasok sa loob, subalit lalong nagtaka si Artes sa kanyang nakita dahil ang mismong sarili niyang bahay ang kanilang pinuntahan. Kahit ang tauhan ay nagulat din kung bakit sila naroon. Biglang may nagsalita na isang lalaki at sinabing hindi niya akalain na mahusay pala siyang magmaneho ng karwahe. Galit na nagtanong ang tauhan ni Alejandro kung ano ang ginagawa nito, habang makikita na pinatulog na pala ni Hanbin ang orihinal na driver. Ipinaliwanag ni Hanbin na masyadong mapilit ang driver na pumunta sa ibang lugar kaya pinagpahinga na muna niya ito. Kaagad na tinawag ni Hanbin si Artes at sinabing mukhang magiging problema ang mabilis nilang pagsikat. Sumagot si Artes na hindi niya akalaing magkakaroon sila ng stalker balang araw. Dahil dito, natakot ang tauhan at itinangging stalker siya. Ngunit inihanda na ni Hanbin ang kanyang mga kamay para sa kanilang pag-uusap. Isang malakas na sigaw na lamang mula sa tauhan ang maririnig sa buong paligid. Ilang sandali ang lumipas, pinagmamasdan nila ang isang badge habang sinasabi ni Artes na ang pattern nito ay kay Artia, ang Diyosa ng liwanag. Dahil sa banayad at sagradong enerhiya na nagmumula rito, tiniyak ni Artes na ang badge ay tunay na galing sa Church of Light. Dahil dito, tila pinagpawisan si Hanbin sa kanyang narinig habang napagtatantong isang kinatawan nga ng simbahan ang kanilang kaharap. Makikita ang tauhan na bagbog sarado na habang sinasabing sa wakas ay naintindihan na rin nila kung sino siya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Emil Otto, isang upper-level priest na nagsisilbi sa Diyosa at may antas na level 45. Humingi ng paumanhin si Artes dahil hindi niya akalaing kukunin siya ng basta-basta ng isang pari. Ipinaliwanag naman ni Emil na hindi niya balak mang-kidnap, wala lang siyang ibang mapagpipilian dahil ang pakay niya ay sobrang sensitibo. Sinabi niya na naiintindihan niya ang naging reaksyon ni Artes, pero hindi niya mapapatawad ang halimaw na nagpas siyang bugbugin siya nang hindi man lang nakikinig sa paliwanag. Dito ay tinawag ni Emil ang ating bida. Habang makikita sa mukha ni Hanbin na patuloy na pinagpapawisan, tinanong siya ni Emil kung bakit hindi man lang ito nagsasalita. Para makalusot, biglang nagsalita si Hanbin ng wikang hindi maintindihan. Ayon sa guideline, ginagamit niya ang communication skill sa wikang Kulan mula sa mga Valtaran para magpanggap na banyaga. Subalit galit na sinabi ni Emil na itigil na niya ang pagpapanggap na tila hindi niya naiintindihan ang sinasabi nito. Biglang sumingit si Artes at sinabing nakakapagtaka na siya ang hinahanap ng simbahan para sa isang trabaho sa halip na ang malakas na Valtaran warrior. Nahulaan niya na siguradong mahirap ang usaping ito at kailangan ng matinding pag-iingat kaya idinadaan sa sekreto. Napabilib si Emil sa pagiging mapagmatsyag ni Artes. Sa isip niya, hindi lang basta-basta ang kanyang kaharap kung nagagawa nitong pasunurin ang isang Valtaran. Ang hindi alam ni Emil, bagaman mukhang 17 anyos lang si Artes, ang totoo ay 150 years old na talaga ito. Dahil dito, nagpasya si Emil na magtiwala at formal na hihilingin ang kooperasyon ni Artes para sa isang top-level secret. Ibinunyag niya na iniimbestigahan niya ang isang lalaking nagngangalang Alejandro na aktibo sa isang refugee camp malapit sa Crater Valley. Nagtaka si Artes dahil hindi pa niya naririnig ang pangalang yun. Ipinaliwanag ni Emil na ang mga refugee doon ay dati ring mga residente na napalaya sa lungsod dahil sa dagsa ng mga hunter at sa sobrang taas ng ipinataw na buwis sa kanila. Sa kabilang dako, sa isang refugee camp, masayang tumakbo ang isang batang babae para tawagin ang kanyang ina dahil dumating na ang kanyang tatay. Sinalubong naman siya ng kanyang asawa at agad na tinanong kung kumusta ang biyahe at ang mga lakad nito sa lungsod. Sumingit din ang kanilang anak at excited na nagtanong kung marami bang kinitang pera ang kanyang ama. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Colondoro. Malungkot ngunit nakangiti niyang sinabi sa anak na humihingi siya ng paumanhin dahil mukhang natatakot ang mga tao sa kanyang itsura kaya konti lang ang bumibili sa kanya. Pabirong sumagot ang bata na kaya raw walang bumibili ay dahil mukha talagang nakakatakot ang tatay niya.
Pinalakas naman ng kanyang asawa ang kanyang loob at sinabing magiging maayos din ang negosyo nila sa lalong madaling panahon. Bigla ring naalala ng asawa na itanong kung nahanap ba ni Colondoro ang taong tumulong sa kanya noon. Sumagot si Colondoro na bigo siyang mahanap ito. Nang pumunta siya sa guild sa pag-asang may mga hunter na tutulong laban sa mga monster sa paligid, may nakita siyang kamukhang kamukha nito. Pero hindi pala ito ang kanyang hinahanap kundi ang sikat na Valtaran warrior. Nasabi na lang ng kanyang asawa na sana ay may ganoong kalakas na mandirigma na pumunta sa kanilang bayan para tulungan sila. Subalit biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang may isang lalaking tumatakbo patungo sa kanila habang malakas silang tinatawag. Sa tindi ng takot ng asawa ni Colondoro, mabilis niyang tinanong si Joseph kung anong nangyayari, pero agad siyang pinapasok ni Colondoro sa loob para sa kanyang kaligtasan. Sumagot si Joseph na kailangan na nilang tumakbo dahil may halimaw, ngunit kasamaang palad ay hindi na siya nakalayo dahil nilamon siya ng buo ng isang dambuhalang halimaw na tila isang palaka. Dahil sa takot, nagkagulo at nagtakbuhan ang mga tao sa paligid. Nagtataka si Colondoro dahil ang halimaw na yun ay dapat na sa gabi lang lumalabas. Habang nag-aalala ang kanyang asawa, sinabi ni Colondoro na hindi niya makita ang kanilang anak at baka nasa loob pa ito ng bahay kaya kailangan nilang magmadali. Isang archer ang dumating para sumaklolo. Tinanong siya ni Colondoro kung hinayaan ba nitong pumunta si Joseph sa pugad ng halimaw, dahil balak daw nitong patayin ang monster. Sumagot ang archer na hindi niya akalaing gagawin yun ni Joseph. Dismayado si Colondoro dahil nagpunta na siya sa Hunters Guild para humingi ng tulong, pero prangkang sinabi ng archer na walang papayag na hunter na itaya ang buhay para sa maliit na halagang kaya nilang ibayad. Matagal na sana silang tinulungan ng mga ito kung gusto talaga nilang gawin ang trabaho. Sa gitna ng gulo, biglang lumabas ang anak ni Colondoro dahil sa pag-aalala sa kanyang ama. Samantala, itinuloy ni Emil ang kanyang paliwanag na napakahirap para sa mga ordinaryong tao na walang kasanayan sa pagiging hunter ang mabuhay sa ganong lugar. Ipinaliwanag niya na kahit ang mga mahihinang monster ay tila isang malaking sakuna na para sa kanila. Dahil hindi pwedeng makialam ang simbahan sa mga bagay na wala sa ilalim ng kanilang sakop, ang tanging magagawa nila ay maghanap ng hunter na handang tumulong kapalit ng contribution level na maaaring makatulong para makaharap ang Diyosa. Dahil dito, handa na sanang sumugod si Artes para tumulong, pero agad siyang pinigilan ni Hanbin. Sinabihan ni Hanbin si Emil na huwag silang daanin sa usapang katwiran o awa. Dahil kung simpleng pagtulong lang ito, hindi na kailangan pang humanap ng isang dragon hunter na gaya ni Artes. Sumagot si Emil na tama ang hinala ni Hanbin. Ibinunyag niya na ang tunay nilang habol ay hindi lang mismo si Alejandro, kundi ang lugar kung saan ito nakatira, sa isang dragon's nest. Dahil isang dragon hunter si Artes, kampante si Emil na pamilyar ito sa tinutukoy niya. Pero nagduda si Artes at sinabing imposible ito dahil sa pagkakaalam niya ay wala nang natitirang pugad ng dragon kahit saan. At kung mayroon man, dapat ay ang buong simbahan na ang kumikilos at hindi lang isang individual na hunter. Ipinaliwanag ni Emil na gustong-gusto na ng Church of Light na simulan ng isang malawakang investigasyon, kaya lang ay masyadong magaling magtago ng bakas si Alejandro. Walang ginagawang ilegal na aktibidad ang grupo nito sa harap ng madla, at sa katunayan, itinuturing pa siyang bayani ng mga refugee. Habang nangyayari ang usapang ito, muling bumalik ang eksena sa refugee camp. Isang mabilis na paglipad ang namataan kasabay ng isang napakalakas na kidlat na tumama sa lupa. Sa gitna ng usok, makikita ang anak ni Colondoro na ligtas at buhay pa rin habang umiiyak sa takot. May isang tauhan na nagsabing ayos na ang lahat at wala na ang halimaw. Hindi makapaniwala si Colondoro at agad na tinanong kung sino sila. Dito lumitaw sina Ellie at Effer, ang mga katuwang ni Alejandro na nagligtas sa kanila. Nakangiting sinabi ni Ellie na maaari na silang magpahinga dahil ipinadala sila ni Alejandro mula sa Dragon's Nest. Sana na-enjoy nyo ang kwento natin ngayon. Huwag niyong kalimutang i-hit ang like at subscribe button, at mag-comment na rin kayo sa baba para hindi kayo mahuli sa mga updates. Maraming salamat sa panunood, mga kabute.